Pinadaragdagan ng DICT ng 2.7 billion pesos ang budget para sa eGov.ph at digitalization efforts ng bansa. Alamin kung bakit sa agenda report ni Che Sulit. Humihiling ng karagdagang suporta mula sa national government ang Department of Information and Communications Technology. Sa initial request nito sa pamahalaan, ayon kay DICT Undersecretary for E-Government David Almirol, hangad ng ahensya na mabigyan sila ng 2.7 billion pesos na budget para sa eGov.ph at digitalization efforts ng bansa. Kabilang din aniya sa popondohan nito ang pagdevelop ng software, pagpapalakas ng cybersecurity at pagpapasweldo sa mga tao sa likod ng mga proyekto. Sa ibang mga ahensya talaga, imagine nyo yung budget, di ba? Talagang billion-billion talaga yung mga budgets talaga, di ba? If you compare that, no, not to mention any other agency, pero pag tingnan mo yung budget namin, kapiranggot talaga, di ba? So paano naman kami magsusurvive, di ba? That's why we are reaching out, and I believe that especially our president is very supportive sa ating mga ginagawa. DBM is also very supportive. So even us, we need help. Ayon kay Almirol, posibleng maglaan din sila ng budget para suportahan ng startups na makakatulong sa paglago ng lokal na industriya at ekonomiya. Ang eGov platforms, yung 28 na pinakita kong platforms kayo na, wala sa budget talaga yan eh. Lahat libre yan na ginawa ng team natin, na wala tayong contractor. We build it in-house, di ba? So, we will be opening that to the budget hearing na hindi namin nakaya na kung kami-kami lang. Bahagi rin ng inisyatiba ng ahensya ang isulong ang public-private collaboration para makamit ang fully digitalized Philippines. Daan-daang programmers, designers at enthusiasts ang lumahok ngayong araw sa eGov.ph Hackathon 2026 dito sa SMX Convention Center Ora sa Taguig City. Isa itong kompetisyon kung saan itinampok ng mga kalahok ang kanilang kakayahan sa pagdevelop ng digital solutions para tugunan ang challenges sa delivery ng public service. Marami pa tayong kailangang improve. Marami pa tayong sama-sama improve natin yung serbisyo sa gobyerno. Itinumbok din ng programa ang hamon na hinaharap ng mga ordinaryong Pilipino, ang mabagal na pagproseso ng mga dokumento at ang mahahabang pila sa mga opisina. Ang nasa isip po namin yung idea is parang sa scholarship platforms po. So, gusto po namin mag-integrate sa loob ng eGov.ph ng parang centralized po na scholarship platform doon. So, doon na po i-access ng mga students yung mga scholarships from, for example, sa mga sa CHED, sa DOST, mga ganun po na scholarship. So, that way din po, mas centralized po yung data. Dumalo rin si First Lady Liza Araneta Marcos para formal na buksan ang eGov Hackathon competition. Sa kooperasyon ng public at private sectors, the goal is to make Filipinos' lives easier through a digital future. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.